Ang kapalaran ay parang isang laro ng chess. Minsan akala mo ikaw ang tumitira pero ang totoo isa ka lang piyesa na itinutulak ng pagkakataon. Sa mundong ginagalawa ni Sharina Sapphire Villarreal, ang kalayaan ay isang luho na kailanman ay hindi niya nakamit. Sa gitna naglalakihang mga mansyon at nagniningning na mga diamante, may isang madilim na katotohanang nakabaon. Ang kanilang pangalan ay nakasangla. Ang bawat ininga niya ay may katapat na halaga at ang bawat hakbang niya ay kontrolado ng mga taong nagpautang sa kanyang mga magulang. Sa kabilang dako, si Axton Torn Montenegro ay ang hari ng sarili niyang imperyo. Malamig, mailap at walang balak magpagapos sa kahit kanino, lalo na sa isang kasunduang nabuo bago pa siya isilang. Para sa kanya, ang kasal na isang negosyo at wala siyang balak mamuhunan ng emosyon. Ngunit paano kung isang gabing puno ng takot ang maging simula ng kanilang hindi inaasahang pagtatagpo? Isang takas na prinsesa at isang misteryosong rider na may tinatagong korona. Dito magsisimula ang kwentong hindi lang tungkol sa utang na pera kundi utang ng puso. Ang tanging naririnig ni Sapphire ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang mabilis na paggaspas ng kanyang suot na bestida sa bawat hakbang niya. Madilim ang paligid, tanging mga poste ng ilaw sa gilid ng kalsada ang nagbibigay ng kakaunting liwanag. Huwag niyo siyang hahayaang makalayo. Sigaw na isang baritonong boses mula sa malayo. Napalingon si Sapphire. Ang mga tauhan ni Mr. Lim, ang lalaking gustong kumuha sa kanya bilang pambayad utang ng kanyang ama, ay mabilis na papalapit. Nangangatog ang kanyang mga tuhod pero hindi siya po pwedeng tumigil. Kailangan niyang makarating sa address na binibigay sa kanya ng kanyang ina bago siya mahuli ng mga ito. Please, kailangan ko ng tulong. Bulong niya sa hangin habang tumutulong luha sa kanyang mga mata. Nang makarating niya ang kanto, nakakita siya ng isang malaking itim na motor na nakaparada sa tapat na isang convenience store. Ang rider nakasuot ng full face helmet at leather jacket, tila may hinihintay o nagpapahinga lang. Di na nag-isip si Sapphire, ito na ang tanging pagkakataon niya. Dali-dali siyang sumampa sa likod ng motor, dahilan para magulat ang rider at mapalingon sa kanya. Kuya please, paalis na po, bilisan niyo. Sigaw ni Sapphire pero halos magmakaawa habang nakakapit ng mahigpit sa bewang ng lalaki. What the? Miss, sino ka? Wag na po kayong maraming tanong, babayaran ko po kayo ng triple. May humahabol sa akin, please kuya, drive. Nasilip ni Sapphire sa side mirror ang mga lalaking nakaitim na tumatakbo na sa direksyon nila. Mukhang napansin din yon ng rider. Kahit bakas ang kalituhan sa boses nito, naramdaman ni Sapphire ang pag-ungal ng makina ng motor. Sa isang iglap, humarurot na sila sa gitna ng kalsada. Napayakap na mahigpit si Sapphire sa matipunong katawan ng rider. Amoy mamahaling pabango ito, isang halo ng sandalwood at peppermint na tila hindi angkop sa isang ordinaryong haba-habal driver pero wala na siyang panahon pa para mag-usisa. Nang makalayo na sila sa mga humahabol, medyo kumalma na ang paghinga ni Sapphire. Kinuha niyang isang lukot na papel sa kanyang bulsa. Kuya, dito po tayo sa Montenegro Estate, Block 7, South Ridge. Malakas sasabi niya para marinig sa gitna ng hangin. Sandaling natigilan ang rider. Ramdam ni Sapphire ang bahagyang pagtigas ng katawan nito pero hindi ito sumagot. Sa halip, mas binilisan pa nito ang pagpapatakbo. Habang bumabiyahe, napansin ni Sapphire ang isang bagay. Ang rider ay hindi man lang tumingin sa kanyang cellphone. Hindi ito gumagamit ng Waze or Google Maps. Sa bawat kanto at shortcut na dinadaanan nila, tila kabisado ng lalaki ang pasikot-sikot. Kuya, sigurado po ba kayo sa daan? Di po ba kayo titingin sa mapa? Tanong ni Sapphire, puno ng pagtataka. Hindi sumagot ang lalaki, nanatili lang tong tahimik. Diretsong tingin sa kalsada. Ang galing naman ni Kuya. Baka dito rin ang ruta niyo madalas, sa isip-isip ni Sapphire. Maya-maya pa tumambad sa kanilang isang dambuhalang gate na gawa sa bakal at may nakaukit na letrang M, ang Montenegro Estate. Itong lugar kung saan nakatira ang pamilyang sinasabi ng kanyang ina na makakatulong sa kanila. Ang pamilyang paglilingkuran niya kapalit ng kalayaan ng kanyang mga magulang. Huminto ang motor sa tapat mismo ng manson. Pagkababa ni Sapphire, agad siyang kumuha ng pera sa kanyang pitaka. Kuya, ito po oh. Salamat talaga na iligtas niyong buhay ko. Sabi niya habang inaabot ang 500 piso. Dahan-dahang tinanggal ng lalaki ang kanyang helmet.
Nanlaki ang mga mata ni Sapphire. Hindi itong mukha ng isang ordinaryong driver. Ang lalaki may matangos na ilong, matatalim na mga mata. At panga na tila inukit ng mga anghel. Sobrang gwapo nito pero napakalamig ng aura. Tinitingnan lang ng lalaki ang perang iniaabot niya bago to binalik sa kanya. Keep your money, miss. I don't need it. Malamig na sabi nito. Ha? Pero serbisyo niyo po to. I told you, I am not a driver. Puto nito sa kanya. At isa pa, nakarating ka na sa pupuntahan mo. I'm going inside. Nagulat si Sapphire nang makita niyang bumukas sa malaking gate para sa lalaki ng walang kahirap-hirap. Doon lang pumasok sa isip niya ang posibilidad. Dito siya nakatira? Teka, sino ka ba? Habol na sigaw ni Sapphire. Lumingon ang lalaki. Isang maliit at misteryosong ngiti ang sumiray sa labi nito. I should be the one asking you that. Bakit ka nagpupunta sa pamamahay ko para isuko ang sarili mo? Di nakasagot si Sapphire. Naiwan siyang nakatayo sa labas habang pinapanood ng lalaki na pumasok sa mansyon. Sa loob ng mansyon, sinilubong si Axton ng kanyang ama, si Don Alberto Montenegro. Axton, kanina ka pa naman hinihintay ng mommy mo. We need to talk about the wedding arrangement. Your younger brother, Caden, is refusing to take your place so you have no choice. I'll do it. Simpleng sagot ni Axton habang hinuhubad ang kanyang leather jacket. Natigilan ng matanda, halos malaglag ang panga nito sa gulat. Ano? Kanina lang halos sunugin mong bahay dahil ayaw mong magpakasal sa anak ng mga Villarreal. Bakit bigla kang pumayag? Sumulyap si Axton sa bintana, kung saan nakita niyang babaeng kanina lang ay nakayakap sa kanya sa motor. Si Sapphire na ngayon kausap na ng mga gwardiya sa gate. Because the payment just arrived, Dad. Seryosong sabi ni Axton, pero may kakaibang kistap sa kanyang mga mata. And she's much more interesting than I thought. Mabilis ang paghinga ni Sapphire habang nakatayo sa harap ng dambuhalang pintuan ng mansyon. Pakiramdam niya isa siyang kriminal na kusang sumusuko sa presinto pero ang totoo, mas malala pa dito. Binenta na siya ng sarili niyang mga magulang sa pamamagitan ng isang pirasong papel na may lagdang hindi niya kailanman ninanais. Pinasok siya ng isang maedad na butler at pinag-antay sa isang malawak na living room na punong-puno ng mga antigong kagamitan. Bawat dekorasyon, tila sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Mga bagay na dati meron din sila bago nalunod sa utang ang kanyang ama dahil sa maling mga desisyon sa negosyo. Miss Villarreal? Napatalon si Sapphire sa gulat nang marinig ang isang malambing na boses. Isang magandang babae na nasa edad 50 ang pababa sa grand staircase. Ito si Doña Esmeralda Montenegro. Magandang gabi po, ma'am. Ako po si Sapphire. Nauutal na pakilala ng dalaga. Agad siyang yumuko bilang paggalang, kahit ang totoo nanginginig ang kanyang mga kamay. I know, Iha. Hinihintay ka namin. Halika, maupo ka. Ipagtimpla niyo siya ng tsaa. Utos ng Donya sa mga kasambahay. Pasensya na kung medyo biglaan ang lahat. Pero alam mo naman ang sitwasyon, di ba? Your parents, they are in a very tight spot. And my husband and I, we've been looking for a way to secure the future of our lineage. Opo, maliwanag na po sa akin. Mahinang sagot ni Sapphire. Nandito po ako para to pa rin ang usapan. Handa po ako maging asawa ng anak ninyo, kapalit ng pagbura sa lahat ng utang ng pamilya ko. Gusto niyang maiyak sa sariling sinabi, para siyang isang gamit na kinakalakal. Ngunit, bago pa man makasagot ang Donya, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa pasilyo. Mom, is she here? Isang lalaking medyo bata, tingnan kay Axton ang lumitaw. Ito si Caden, ang bunsong kapatid. Mukha tong rebelde sa ayos ito at talatang walang interes sa mga seryosong usapan. Yes, Caden, meet Sapphire. Siyang dapat sana'y pakakasalan mo dahil ayaw ng kuya mo. Paliwanag ni Doña Esmeralda. Tiningnan ni Caden si Sapphire mula ulo hanggang paa. Maganda ka sana, miss. Pero ayoko pang matali. Masyado pa akong bata para magkaroon ng pamilya. I'm sorry pero di ko kayang panagutan ng mga utang ng pamilya mo kapalit ng kalayaan ko. Napayo ko si Sapphire. Masakit marinig na parang ayaw sa kanya ng taong dapat ay magliligtas sa kanya. Pakiramdam niya'y wala na siyang mapupuntahan. Kung ayaw sa kanya ng bunsong Montenegro, sana siya pupulutin? Ibabalik ba siya ng mga tauhan ni Mr. Lim? He's right. Caden is too irresponsible for you. Nanigas si Sapphire sa kinaupuan niya. Ang boses na yun ang boses ng rider na naghatid sa kanya. Dahan-dahan pumasok si Axton sa silid. Wala nang kanyang helmet at leather jacket.
Ngayon, suot niya na ang isang itim na polo na bagyang nakabukas ang unang dalawang butones. Dahilan para mas mukha siyang mas delikado at mas makapangyarihan. Ang kanyang buhok bahagyang magulo dahil sa hangin sa labas. Axton, akala ko ba ayaw mo? Gulat na tanong ng kanyang ina. Lumakad si Axton papalapit kay Sapphire. Huminto siya sa mismong harap ng dalaga dahilan para mapatingala ito. Ang distansya nila ay sapat na para maamoy muli ni Sapphire ang nakalalasing na bango nito. I changed my mind, Mom. Saad ni Axton habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Sapphire. Isang titig na tila binabasa ang bawat takot at lihim ng dalaga. Caden can go back to his racing and parties. I will take the responsibility. I will marry her. Napasinghap si Sapphire. Ikaw? Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa labi ni Axton. Nagulat ka ba, Miss Villarreal? O baka naman nagtataka ka pa rin kung bakit hindi ako gumagamit ng GPS kanina? Magkakilala na kayo? Tanong ni Doña Esmeralda. Palipat-lipat ang tingin sa dalawa. Let's just say, she hijacked my bike and treated me like a common driver. Sagot ni Axton na may halong pangasar. Lumingon siya sa kanyang ina. Mom, I want the papers ready by tomorrow. Since the elders want a grandchild as soon as possible, then let's not waste any more time. Parang gumuho ang mundo ni Sapphire. Grandchild, agad-agad? Wait, sandali lang po. Singit ni Sapphire. Tumayo siya kahit nangihina ang mga binti. Hindi ba pwedeng kilalanin muna natin ang isa't isa? At bakit ikaw? Sabi mo kanina hindi ka driver tapos ngayon ikaw na mapapangasawa ko? Inawakan ni Axton ang baba ni Sapphire at bagyang iningat ito para mas magtagpo ang kanilang mga paningin. Listen to me, Sapphire. You came here to sell yourself to pay off a debt. In this house, I am the one who makes the decisions. Kung gusto mong maligtas sa mga magulang mo sa kulungan o sa kamay ni Mr. Lim, gagawin mong gusto ko. Binitawan niyang baba ng dalaga at tumalikod. And one more thing. In this marriage, there are no feelings involved. You're here to provide what my parents want, an heir. In return, your family stays safe and rich. Simple business, right? Di na makapagsalita si Sapphire. Ang lalaking akala niya'y tagapagligtas niya sa kalsada, siya palang magiging kulungan niya sa loob ng mansong ito. But, bakit ka pumayag? Habol na tanong ni Sapphire bago pa makalayo si Axton. Ayaw mo rin naman sa arranged marriage, diba? Sabi ni Don Alberto kanina, galit na galit ka. Huminto si Axton pero hindi lumingon. Let's just say, sinabi nating ayokong mapunta ang isang interesanteng bayad sa kapatid ko. I like to keep my properties to myself. Iniwan ni Axton si Sapphire na tulala at nanginginig sa galit at kaba. Property. Yun lang pala ang tingin sa kanya ng lalaking to. Isang gamit na binabayaran at pagmamayari na niya. Huwag kang mag-alala, Sapphire. Alo ng Donya habang hinahawakan ng kamay niya. Mabait naman si Axton, sadyang matigas na ang pananalita niyan. Halika na, ihahatid ka na ng mga maid sa magiging kwarto mo. Mula ngayon, dito ka natitira. Habang paakyat sa hagdan, nilingon ni Sapphire ang malawak na sala. Nakita niya si Axton sa dulo ng koridor, nakasandal sa pader at pinapanood siya. Sa dilim ng pasilyo ang mga mata nito, tila nagliliyab na sa determinasyon. Alam ni Sapphire simula sa gabing ito, wala na siyang kawala. Ang utang ng kanyang mga magulang ay naging kadena na magtatali sa kanya sa isang lalaking kasing misteryoso ng gabi at kasing lamig ng yelo. Pagpasok niya sa kwarto, sumalubong sa kanya ang isang king-size bed na may mga talulot ng rosas. Isang malupit na paalala na sa mansong ito, hindi siya isang panauhin, kundi isang babaeng nakatakdang maging ina ng susunod na tagapagmana ng mga Montenegro. Humiga siya at umiyak ng tahimik. Iniisip kung paanong isang mabilis na sakay sa motor ay humantong sa isang habang buhay na pagkakatali. Di na patulog kay Sapphire ang malambot na kama at ang nakabibinging katahimikan sa mansyon. Sa bawat pikit ng kanyang mga mata, ang mukha ni Axton na puno ng otoridad ang kanyang nakikita. Madaling araw na nang magpasya siyang bumangon. Uhaw na uhaw siya at tila nanunuyo na ang kanyang lalamunan sa dami ng luhang ibinuhos niya kagabi. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, maingat ang bawat hakbang sa makintab na sahig ng hallway. Ang tanging liwanag mula sa mga dim light sa pader. Nang marating niya ang kusina sa ibabang palapag, nagulat siya nang makitang bukas ang ilaw nito. Isang figura na nakatalikod sa kanya,
Nakasuot lamang ng puting t-shirt at sweatpants. Nakasandal to sa counter habang may hawak itong baso ng alak. Hindi ka na rin makatulog. Halos mapatalon si Sapphire. Hindi man lamang lumingon si Axton pero alam nito na naroroon siya. Uhaw lang ako, sagot ni Sapphire, pilit na pinatatag ang boses. Lumapit siya sa water dispenser, pilit na hindi tinitingnan ang lalaking nasa gilid niya. Pero sadyang mapanukso ang pagkakataon. Ang amoy ng sandalwood at alak ay humahalo sa hangin, nagbibigay ng kakaibang tensyon. You're shaking, puna ni Axton. Binaba nito ang baso at tumarap sa kanya. Bakit? Takot ka ba na baka bigla kitang singilin sa utang mo ngayong gabi? Mariing napakagatlabi si Sapphire. Hindi ako natatakot sa iyo, Axton. Nagulat lang akong gising ka pa at para malaman mo, hindi ako isang gamit na basta-basta mo lang masisingil. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Axton. Isang tunog na malalim at tila nanunuot sa sistema ni Sapphire. Humakbang to papalapit sa kanya hanggang sa maipit si Sapphire sa pagitan ng counter at ng matipunong katawan ng lalaki. Tapang, bulong ni Axton. Nilapit ito ang mukha sa kanya, sapat na para maramdaman ni Sapphire ang mainit na hininga nito sa kanyang pisngi. That's good, because you will need all that courage to survive in this family. My parents, they don't just want a grandchild, they want a perfect legacy at ikaw ang pinili nila dahil sa dugo ng mga Villarreal. Dugo? O dahil sa perang nawala sa amin? Buwelta ni Sapphire. Alam nating pareho, negosyo lang to, Axton. Huwag mong lagyan ng kung ano-anong drama. Negosyo? Yes. But I always make sure my business partners are comfortable. Sambit ni Axton. Inangat niya ang kamay. Hinawi ang ilab-ilab ng buhok ng humaharang sa mukha ni Sapphire. Starting tomorrow, you will undergo training, physical exams, social etiquette, and everything a Montenegro wife should know. We have a charity gala next week. Doon ka namin ipapakilala bilang fiancé ko? Next week? Agad? Gulat na tanong ni Sapphire. Hindi ba pwedeng maghintay muna? Hindi ko pa nga alam ang paborito mong kulay tas ipapakilala mo na ako sa buong mundo? Black. My favorite color is black. Bored na sagot ni Axton. And I don't care about your favorites. All I need is for you to look stunning, smile at the cameras, and make everyone believe that you are madly in love with me. Can you do that, Sapphire? Napakayabang mo. Ines na sabi ni Sapphire sabay tulak sa dibdib nito. Akala mo ba lahat ng bagay na dadaan sa utos? In this house? Yes. Ines na sabi ni Sapphire. Mabilis namang sumagot si Axton. Hinawakan niya ang kamay ni Sapphire na nakapatong sa dibdib niya at dinalato sa kanyang labi para sa isang mabilis at nakakapang-init na halik sa likod ng palad nito. Get some sleep, Sapphire. Bukas, magsisimula ng pagbabago ng buhay mo. Huwag kang magkakamaling tumakas dahil alam mo kung nasa ng mga magulang mo. One call from me and they will be behind bars. Binitawan niya ang kamay ni Sapphire at dire-diretso lumabas ng kusina. Iniwan ang dalagang nanginginig, hindi lang sa galit, kundi sa kakaibang kuryente na naramdaman niya sa simpleng haplos ng lalaki. Kinabukasan, maagang nabulabog si Sapphire. Isang grupo ng mga stylist at doktor ang dumating sa mansyon. Sumailalim siya sa iba't ibang mga tests. Para siyang isang mamahaling breed ng aso na sinusuri bago ilaban sa show. Habang nasa kalagitnaan ng fitting ng mga gowns, pumasok si Kayden sa silid. May dalang mansanas at nakangisi. Wow! You look like a real princess now, Sapphire, sabi ni Kayden sabay upo sa sofa. Sayang, kung alam ko lang na ganyan kakaganda pagkatapos ayusan, sana pala hindi ko na tinanggihan ang kasal. Kayden, stop it! Matabang na sagot ni Sapphire. Be careful with my brother, Sapphire. Seryosong babala ni Kayden pero may halong biro. Axton is a shark. He gets what he wants, but he never lets anyone get close to his heart. Akala mo lang ayaw niya sa arranged marriage pero nung nakita kanya kagabi sa motor, something changed. Hindi ko alam kung bakit pero mukhang nakuha mong atensyon ng Ice King ng mga Montenegro. Interesado lang siya sa pera at sa heredero. Sagot ni Sapphire habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Ang suot niyang emerald green gown ay tila sumasalamin sa lungkot ng kanyang mga mata. Maybe. But Axton doesn't waste time on people he doesn't like. Dagdag ni Kayden bago lumabas. Naiwang nag-iisip si Sapphire. Naalala niya ang gabing yon sa motor.
Bakit nga ba siya hinatid ni Axton hanggang sa pinto, gayong po pwede naman siyang ibaba nito sa kanto? Bakit hindi ito nagsasalita na doon din ito nakatira? Naputol ang kanyang pag-iisip nang bumukas muli ang pinto. Si Axton naman ang pumasok. Nakasuot ito ng suit, mukhang galing sa isang mahalagang meeting. Huminto ito sa may pintuan at pinagmasdan si Sapphire. Sa unang pagkakataon nakita ni Sapphire ang paglambot ng mga mata ni Axton. Isang mabilis na sandali na tila nawala ang pagiging shark nito. "The green suits you," tipid na komento nito. "Be ready by 7 p.m. Kakain tayo sa labas kasama ng mga magulang ko. It's a formal dinner to discuss the wedding date." "Kailangan ko bang sumama?" tanong ni Sapphire. "You have no choice," sagot ni Axton. Lumapit siya at may nilabas na isang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at bumungad ang isang tambuhalang diamante na napapalibutan ng maliliit na emerald. Kinuha ni Axton ang kaliwang kamay ni Sapphire at isinuot ang singsing. "This is the Montenegro heirloom. Simula ngayon kahit saan ka magpunta, bitbit mo ang pangalan ko. Don't do anything that will tarnish it." Tinitigan ni Sapphire ang singsing. Napakabigat nito hindi lang dahil sa diamante, kundi dahil sa responsibilidad na kaakibat nito. "Ba't parang minamadali mong lahat, Axton?" tanong ni Sapphire, diretsong nakatingin sa mga mata nito. "May tinatago ka ba? Bakit kailangan ipakasal mo agad ako sa'yo?" Lumapit si Axton sa tenga niya at bumulong. "Dahil ayokong makuha ka ng iba, Sapphire. Lalo na ng mga taong pinagkakautangan ng pamilya mo. You are under my protection now whether you like it or not." Umalis si Axton na hindi nagbibigay ng pagkakataon kay Sapphire na sumagot. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng marangyang silid. Suot ang mamahaling gown at dambuhalang singsing, pero sa loob-loob niya, pakiramdam niya, unti-unti na siyang nilalamon ng isang mundong hindi niya alam kung paano tatakasan. Ang Montenegro Estate ay hindi lang pala mansyon, ito ay isang gintong hawla at si Axton Thorne Montenegro ang may hawak ng susi. Ang gabing yon ay tila isang eksena mula sa isang pelikula, ngunit para kay Sapphire ito ay isang bangungot na binalot ng telang seda. Ang dinner sa isang eksklusibong restaurant sa Makati ay hindi lang basta pagkain. Ito ay isang formal na negosasyon kung saan siya ang sentro ng usapan. Suot ang kanyang emerald green gown at ang mabigat na heirloom ring, pumasok si Sapphire sa VIP hall ng restaurant, kalinsabay ni Axton. Ramdam niya ang kamay ng lalaki na nakapulupot sa kanyang bewang. Isang haplo sa tila nagmamarka ng teritoryo. "Smile, Sapphire?" bulong ni Axton sa kanyang tenga habang papalapit sila sa lamesa ni Don Alberto at Dona Esmeralda. "Huwag mong ipahalata na parang gusto mong pumatay ng tao. Mahirap ngumiti kung ang kasama ko'y isang diktador." Pabalik na bulong ni Sapphire habang pilit pinapanatili ang kurbata ng kanyang mga labi. Naging maayos ang simula ng gabi hanggang dumating ang isang inaasahang panauhin. Isang matangkad at gwapong lalaki na may mapang-akit ng ngiti ang lumapit sa kanilang table. "Alberto, Esmeralda, what a pleasant surprise," bati ng lalaki. Nalingon si Sapphire at nanlaki ang kanyang mga mata. "Sebastian?" gulat na sambit ni Sapphire. Si Sebastian Valderrama ay ang kanyang childhood friend at ang lalaking matagal nang may lihim na pagtingin sa kanya. Anak din to na isa sa mga business tycoon sa bansa. "Sapphire, ikaw nga." Agad na lumapit si Sebastian. Hinawakan ang kamay ni Sapphire na tila balewala ang presensya ni Axton sa tabi nito. "I've been looking for you. Balita ko nagkaroon na ng problema sa inyo. Bakit di ka tumatawag? I could have helped you." Naramdaman ni Sapphire ang biglang panglamig ng hangin sa kanyang paligid. Ang kamay ni Axton na nasa kanyang bewang biglang humigpit. Halos bumabaon ang daliri nito sa kanyang balat. "She doesn't need your help, Valderrama," malamig na singit ni Axton. Ang kanyang boses ay parang talim ng kutsilyo. Tumingin si Sebastian kay Axton. Ang ngiti ay napalitan ng hamon. "Axton Montenegro, long time no see. I didn't know you were into charity cases." "She is not a charity case. She is my fiancé," pagtatama ni Axton. Mas lalong inilapit si Sapphire sa kanyang katawan. Nagpalitan ng matatalim na tingin ang dalawang lalaki. Si Sapphire naman parang gustong lamunin ng lupa. Alam niyang mainit ang dugo ni Axton sa mga Valderrama dahil sa matagal na kompetisyon ng kanilang mga kumpanya. At ang makitang malapit siya kay Sebastian, tila nagbubuhos ng gasolina sa apoy. "Fiancé? Since when?" natatawang tanong ni Sebastian, pero bakas ang sakit sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Sapphire. "Sapphire, is this true?"
Pinilit mo ka ba nila? Alam mo namang kahit magkanong utang ng dad mo, kaya kong bayaran. Sebastian, please. Pakiusap ni Sapphire. Enough. Maotoridad na sabi ni Axton. Tumayo siya at hinila si Sapphire patayo. Dad, Mom, we're leaving. I lost my appetite. Di na hinintay pa ni Axton ang sagot ng kanyang mga magulang. Kaladkad niya si Sapphire palabas ng restaurant hanggang sa makarating sila sa parking lot. Padahas niyang pinagbuksan ang pinto ng kanyang sports car ang dalaga. Ano ba, Axton? Nasasaktan ako. Sigaw ni Sapphire nang makapasok na rin ang lalaki sa driver's seat. Sa halip na sumagot, mabilis pinaharurot ni Axton ang sasakyan. Ang bilis nito ay nakakahilo. Tila inilalabas niya ang galit sa bawat pag-apak sa silinyador. Huminto sila sa isang madilim na bahagi ng kalsada, malayo sa ingay ng syudad. Anong drama yon, Sapphire? Bulyaw ni Axton. Hinarap niya ang dalaga. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa selos at buot. Childhood friend? O baka naman lover? He is just a friend. At bakit ka ba nagkakaganyan? Sabi mo negosyo lang to, hindi ba? Ba't parang apektado ka? Buwelta ni Sapphire. Matapang na sinilubong ang tinga ni Axton. Dahil akin ka, sigaw ni Axton na ikinagulat ni Sapphire. Sabi ko sa iyo, Sapphire, kahit anong pagmamayari ko, ayokong hinahawakan ng iba, lalo na ng isang Valderrama. Nakita ko kung paano kanyang tingnan. He wants you. At ayokong nakikitang hinahawakan mo ang kamay na ibang lalaki sa harap ko. Nagsiselos ka ba? Nagahamong tanong ni Sapphire. Isang mabait na tawa ang pinakawala ni Axton. Lumapit siya kay Sapphire. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lamang ang pagitan. Nagsiselos? Maybe. O baka ayoko lang na may umagaw sa investment ko. Remember this, Sapphire Villarreal. You are mine. From the strands of your hair down to your soul, I bought everything. Huwag mong susubukang lumapit muli sa lalaking yan kung ayaw mong masirang pamilya mo. You are a monster, bulong ni Sapphire. May luha na namang nagbabadyang pumatak sa kanyang mga mata. I am the monster who saved you from him. Paalala pa ni Axton. Hinawakan niya ang batok ni Sapphire at marahas itong hinalikan. Isang halik na puno ng possessiveness, galit at isang di may paliwanag na pagnanasa. Kumawala si Sapphire, hingal na hingal. Ayoko na, Axton. Pagod na ako. The night is just beginning, Sapphire. Sabi ni Axton habang muling pinapaandar ang sasakyan. And tomorrow, the wedding preparations will be doubled. Ayokong magkaroon pa ng pagkakataon si Valderrama na makalapit sa iyo. You are getting married to me in 3 days. 3 days? Baliw ka na ba? I am not crazy. I am just making sure no one else can claim what is already mine. Sa buong biyahe pa uwi sa mansyon na natiling tahimik si Sapphire. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa bintana ng sasakyan. Ang ganda ng kanyang suot, ang kinang ng kanyang singsing pero sa likod ng lahat ng iyon, isang pusong unti-unti nang nadudurog. At ang lalaking nasa tabi niya, ang lalaking akala niya ay malamig na yelo, ay may tinatago palang nagbabagang apoy ng selos na handang tumupok sa kahit kanino. Ang 3 araw na palugit na binigay ni Axton ay tila isang mabilis na hangin na dumaan. Ngunit para kay Sapphire bawat segundo, tila isang mabigat na pasanin. Ang mansyon ng mga Montenegro naging pugad ng abala. Ang mga sikat na wedding planner, florist at caterer ay pabalik-balik. Ngunit pakiramdam ni Sapphire para siyang nanonood ng sarili niyang burol habang suot ang pinakamagandang puting gown. Hindi na siya muling nakalabas ng mansyon. Ang bawat pinto ay may gwardiya at ang bawat kilos niya binabantayan ni Axton sa pamamagitan ng mga security camera o na kanyang mga malamig na titig. Isang gabi, bago ang kasal. Habang sinusukat ni Sapphire ang kanyang veil sa harap ng salamin, pumasok si Axton sa kanyang silid. Hindi ito kumatok. Dala nito ang isang itim na folder at isang baso ng bourbon. Bakit nandito ka? Malamig na tanong ni Sapphire habang pilit inaayos ang mahabang tela ng veil na sumasabit sa kanyang buhok. Hindi sumagot si Axton. Nilapag niya ang folder sa kama at lumapit sa dalaga. Sa salamin, nagtagpo ang kanilang mga mata. Marahas na kinuha ni Axton ang veil mula sa mga kamay ni Sapphire at siya na ang nag-ayos nito. Ang kanyang mga daliri marahang dumaan sa anit ng dalaga, isang haplos na nagpadala ng kakaibang kuryente sa buong katawan ni Sapphire. Bukas, magiging asawa na kita, bulong ni Axton. Ang boses niya ay malalim. Tila ba may halong pagod at determinasyon.
Gusto ko lang siguraduhin na hindi mo gagawin ang anumang bagay na makakasira sa gabing yon. Anong tingin mo sa akin, Axton? Tatakas? Saan naman ako pupunta? Mabait naman natawa ni Sapphire. Hawak mo na ang mga magulang ko. Hawak mo na ang buhay ko. Wala na ako mapupuntahan. Good! Alam mo naman pala ang pwesto mo, sabi ni Axton habang tinitingnan ang refleksyon ni Sapphire. Inside that folder are the titles of your family's properties. I bought them all from the bank. Oras matapos ang seremonya bukas, ibabalik kong lahat sa pangalan ng ama mo. Nanlaki ang mga mata ni Sapphire. Mabilis niyang kinuha ang folder at binuksan ito. Totoo nga, ang lahat ng nawala sa kanila, ang kumpanya, ang lumang bahay nila sa probinsya, pati na ang mga lupain, ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ni Axton. Bakit? Bakit mo to ginagawa? Nauutal na tanong ni Sapphire. Ang usapan ay babayaran mo lang ang utang. Hindi mo kailangan bilhin lahat at ibalik sa amin? Huminto si Axton sa pag-inom at tumingin ng diretsyo sa kanya. Dahil ayokong isipin mo na kinasal ka sa akin nang dahil lang sa pera. I want you to enter this marriage knowing that your family is safe and the only thing you have to worry about is me. Is that your way of being kind? O para lang mas lalo kong maging utang na loob sa'yo? Take it however you want, Sapphire. Sagot ni Axton bago lumayo. Pero may isang kondisyon ng daddy ko. Nung nalaman niya na ako ang papalit kay Kayden, naging mas mahigpit ang gusto niya. He wants the first heir within a year. Halos mabitawan na ni Sapphire ang folder. Axton, hindi ako isang makina. Hindi po pwedeng idikta ang ganong bagay. I know, maikling sagot ni Axton habang nakasandal sa pinto. But as I've said, I don't like losing. At kung yon ang kailangan para lang manahimik ang matanda, then we will provide it. Hindi mo man lang ba itatanong kung handa na ako? O kaya kung kaya ko ba? Mangiyak-ngiyak na sabi ni Sapphire. Lumapit muli si Axton. Ang distansya nila tila naglaho. Hinawakan niya ang bewang ni Sapphire at hinila to papalapit sa kanya. Ramdam ni Sapphire ang init ng katawan ng lalaki sa kabila ng manipis na tela ng kanyang silk robe. You're never ready for me, Sapphire? Bulong ni Axton habang tinitingnan ng mga labi ng dalaga. But you are mine now. Ang bawat hininga mo, ang bawat haplos mo, akin na yan simula bukas. Prepare yourself because once we're married, I won't be as patient as I am now. Binitawan niya si Sapphire at lumabas ng kwarto nang di man lang lumilingon. Naiwang nanginginig ang dalaga. Hindi malaman kung ang mararamdaman ba niya ay takot o isang uri ng pananabik na pilit niyang tinatanggi sa sarili. Nang sumapit ang madaling araw, hindi na nagawang matulog pa ni Sapphire. Pinanood niya ang pagsikat ng araw mula sa kanyang bintana, ang araw ng kanyang kasal, ang araw na formal na siyang magiging isang Montenegro. Ang seremonya gaganapin sa isang pribadong kapilya sa loob mismo ng estate. Konti lang ang bisita, puro pamilya at mga pinagkakatiwalaang business partners lang. Habang naglalakad siya sa aisle, nakita niya si Axton na naghihintay na sa harap ng altar. Suot nitong isang puting tuxedo na mas lalo pang nagpadunong sa kanilang itsura. Ang kanyang mga mata hindi nakatingin sa kung saan-saan. Nakapako lang ang mga ito kay Sapphire. Nang maabot ni Sapphire ang harap, kinuha ni Axton ang kanyang kamay. Napansin ni Sapphire na malamig ang mga kamay nito, isang palatandaan na marahil kinakabahan din ng Ice King. You look breathtaking, bulong ni Axton habang inaangat ang veil nito. Sana'y maging masaya ka sa nakuha mo, mahinang sagot ni Sapphire. Nagpatuloy ang seremonya. Ang mga vows na binigkas nila ay tila mga pangako na nakatatak sa bato. Nang sabihin ng pari ang I now pronounce you husband and wife, humarap si Axton kay Sapphire. Marahan niyang hinawakan ang mukha ng dalaga at tinalikan ito. Hindi ito ang marahas na halik sa loob ng sasakyan noong nakaraang gabi. Ito ay isang halik na tila nagsasabi na hanap na kita at di na kita pakakawalan. Pagkatapos ng kasal, nagkaroon ng isang marangyang reception sa garden. Doon, muling lumapit si Sebastian Valderrama na kahit hindi imbitado ay nagawang makapasok. Congratulations, Sapphire, sabi ni Sebastian. Ang boses ay puno ng pait. Sana pinili mo ang taong magmamahal sa'yo, hindi ang taong bumili sa'yo. Bago pa makasagot si Sapphire, naramdaman niya ang braso ni Axton sa kanyang balikat. She chose both, Valderrama, malamig na sabi ni Axton. And as her husband, I'm warning you for the last time. Umalis ka na bago ko ipakaladkad sa mga security ko.
This is our wedding night and I don't want any garbage ruining it. Nang makaalis si Sebastian, hinarap ni Axton si Sapphire. Let's go. Masyado nang maingay dito. Saan tayo pupunta? In our bedroom, Mrs. Montenegro. Ang totoong kasal magsisimula pa lamang. Doon napagtanto ni Sapphire na ang buhay na iniwan niya ay tuluyan ng naglaho. Sa bawat hakbang pabalik sa loob ng mansyon, nararamdaman niya ang bigat ng titulong dala niya. Siya na ang reyna ng Montenegro, pero ang kanyang hari ay ang lalaking handang sunugin ng mundo para lang mapanatili siyang nasa tabi nito. Ang gabi ng kanilang kasal, tila isang mabilis na panaginip na agad napalitan ng ingay ng mga maleta. Hindi hinayaan ni Axton na makapagpahinga si Sapphire bago pa man sumikat ang araw pagkatapos ng reception. Nasa loob na sila ng isang pribadong sasakyan patungo sa airport. Saan ba talaga tayo pupunta? Tanong ni Sapphire habang hinihilamos ang mga palad sa kanyang mukha. Pagod na siya, hindi lamang dahil sa bigat ng gown na suot niya kagabi, kundi dahil sa emosyonal na pagod ng pagiging asawa ng isang Montenegro. Santorini, maikling sagot ni Axton habang abala sa pagsuscroll sa kanyang tablet. It's my private villa. Doon tayo mamamalagi na isang linggo. Nang makasampa sila sa loob ng eroplano, isang ultra-luxury first-class cabin na tila isang maliit na kwarto agad na lumapit ang isang flight attendant. Maganda ito, maputi, at may suot na uniformeng tila sadyang pinaigsi para ipakitang hubog ng katawan. Good morning, Mr. Montenegro. It is an honor to have you on board again. Malambing na sabi ng flight attendant. Ang boses ay parang huni ng ibon na puno ng pahiwatig. Hindi man lang nito tinapunan ng tingin si Sapphire na nasa tabi ni Axton. Would you like some champagne? O baka gusto naman ninyo ng massage para ma-relax kayo bago ang long flight? Bahagyang yumuko ang attendant, sapat para makita ni Axton at ni Sapphire ang bahagyang pagkakabukas ng botones ng polo nito. Champagne is fine. Walang ganang sagot ni Axton. Hindi man lamang tinitingnan ng babae. I can also bring you our special menu, sir, if there's anything else you need. Just press the button. I will be in the flash. Dagdag pa ng babae sabay haplos ng mabilis sa balikat ni Axton bago lumayo ng may mapanuksong ngiti. Naramdaman ni Sapphire ang biglang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Naririto siya, ang legal na asawa, pero para bang naging invisible siya sa harap ng babaeng iyon. Lalo siyang nairita nang mapansin niya na tila ba walang pakialam si Axton sa nangyayari. Nanatili lamang tong nakatingin sa kanyang tablet. Ang galing para ng serbisyo dito, no? Sarkastikong sabi ni Sapphire habang sinusukbet ang kanyang seatbelt. Kasama ba sa ticket ang pakikipag-flirt ng staff? Hindi na sumagot si Axton. Tiningnan lamang siya nito saglit at muling ibinalik ang atensyon sa trabaho. Ang katahimikan ni Axton ay lalo pang nagpakulo sa dugo ni Sapphire. Sa buong biyahe hindi siya umimik. Sinuot niya ang kanyang eye mask at tumalikod sa lalaki kahit sa loob-loob niya gusto niyang pagsasampalin ang flight attendant ng pabalik-balik at pilit dinidikitan ang braso ni Axton tuwing magseserbisyo. Nang lumapag ang eroplano at makarating sila sa isang ultra-exclusive resort sa Santorini, akala ni Sapphire matatapos na ang kanyang iritasyon. Pero tila sinusubok talaga ang pasensya niya. Sa lobby ng resort, isang magandang Greek receptionist ang sumalubong sa kanila. Welcome back, Mr. Montenegro. We have prepared the master suite for you. Wika ng receptionist sa wikang Ingles na may malambing na accent. Tumingin to kay Axton ng may malagit na mata. You look even more handsome since the last time you stayed here. Is there anything I can do to make your stay unforgettable? Muli, parang hangin lang si Sapphire sa tabi ni Axton. Ang receptionist parang linta kung makatitig sa asawa niya. Just give us the key cards, malamig na sabi ni Axton. Di na nakapagtago si Sapphire. Inirapan niyang receptionist at kinuha ang kanyang bag. Dire-diretsyong naglakad patungo sa elevator nang di man lang hinihintay si Axton. Galit siya. Galit siya sa mga babaeng nakapaligid kay Axton pero mas galit siya sa sarili niya dahil nararamdaman niya ang selos na ito. Bakit ako magsiselos? Negosyo lang to, di ba? Pagpasok sa kanilang suite, agad binalibag ni Sapphire ang kanyang bag sa sofa. Doon ka na lang kaya sa baba matulog. Mukhang mas marami silang services na maibibigay sa'yo kaysa sa akin. Doon lang tuluyang binitawan ni Axton ang kanyang mga gamit. Sinara niya ang pinto at dahan-dahan lumapit kay Sapphire.
Nakita ni Axton ang pamumula ng pisngi ng dalaga at bahagyang panginginig ng mga labi nito sa inis. Are you jealous, Sapphire? Mahinang tanong ni Axton. May bahid ng panunukso sa boses. Ha? Ako? Magdadalawang isip muna ako bago magselos sa'yo, no? Depensa ni Sapphire, pilit na umiiwas ng tingin. Naiirita lang ako dahil napakabastos ng mga tao dito. Di man lang marunong rumespeto na may kasama kang asawa. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi ni Axton. Isang bagay na bihirang makita ni Sapphire. Bigla siyang hinila ni Axton sa bewang, dahilan para mapadikit ang dibdib niya sa matipunong katawan nito. Let go of me, Axton. No, matigas na sabi ni Axton. Sa halip na lumayo, mas lalo pa niyang siniksik ang kanyang mukha sa leeg ni Sapphire, humihinga ng malalim. I did not notice them, Sapphire. For me, the only woman in that plane and in that lobby was you. Sinungaling, bulong ni Sapphire, pero nararamdaman niya na ang unti-unting paglambot ng kanyang puso. I'm serious, sabi ni Axton habang hinahalikan ng kanyang balikat. If it bothers you that much, I will call the management and have them fired. But right now, I don't want to waste my time on them. Naging ibang tao si Axton sa gabing yon. Ang dating malamig at distansyadong Ice King biglang naging clingy. Habang nag-aayaw si Sapphire ng gamit, nakasunod lang si Axton sa likod niya. Nakayakap sa kanyang bewang kahit sa pagkain ayaw nitong bumitaw. Axton, hindi ako makagalaw ng maayos. Reklamo ni Sapphire. Pero may kasama na itong mahinang tawa. Then don't move. Just stay here with me. Sabi ni Axton, sabay upo sa veranda ng suite habang karga-karga si Sapphire sa kanyang kandungan. Pinanood nila ang paglubog ng araw sa dagat ng Santorini. Ang dating tensyon na palitan na isang kakaibang init. Sa ilalim ng mga bituin naramdaman ni Sapphire ang paghalik ni Axton sa kanyang noo. Sapphire? Tawag nito sa kanyang pangalan sa paraang ngayon niya lamang naging narinig. Puno ng pagsamo. You don't ever have to be jealous. You're the only woman who managed to make me ride a motor without a destination. You are the only one I want. Sa sandaling yon, nakalimutan ni Sapphire ang lahat ng utang, ang lahat ng kasunduan, at ang lahat ng babaeng lumandi sa kanyang asawa. Dahil sa yakap ni Axton, pakiramdam niya, siya ng pinaka-importanteng tao sa mundo. Ang honeymoon, na akala niya ay simula ng dusa, ay naging simula ng isang damdamin na hindi niya na kaya pang itanggi. Ang sikat ng araw sa Santorini ay tila nakikipaglaro sa asol na tubig na infinity pool sa loob ng kanilang villa. Suot ay isang simpleng puting swimsuit na mas lalo nagpaangat sa kanyang natural na ganda. Nag-aalangan si Sapphire na lumapit sa tubig. Axton, sabi ko naman sa'yo, hanggang tuhod lang ako. Di talaga ako marunong lumangoy. Kaba na sabi ni Sapphire habang nakatingin sa malalim na bahagi ng pool. Nasa loob na ng tubig, si Axton, ang kanyang basang buhok ay lalo pang nagpagwapo sa kanya. Lumangoy siya papalapit sa gilid at nilahad ang kanyang kamay. Nandito ako, Sapphire. I won't let you drown. Trust me. Dahan-dahan kinuha ni Sapphire ang kamay ni Axton. Nang maramdaman niya ang lamig ng tubig, muntik na siyang bumalik, pero mabilis siyang hinila ni Axton sa bewang. Napayakap siya na mahigpit sa leeg ng lalaki. Easy, baby. Breathe. Bulong ni Axton habang dahan-dahang ginagalaw ang kanilang mga katawan sa tubig. Tinuruan niya si Sapphire kung paano mag-float at kung paano ang tamang pagpadyak. Sa bawat hawak ni Axton sa kanyang balakang at likod, nararamdaman ni Sapphire ang proteksyon nito. See? You're doing it. Just keep your eyes on me. Ngunit ang mapayapang sandali ay nagambala ng isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa kabilang bahagi ng pool area. Axton, is that really you? Isang babaeng nakabikini na halos wala nang tinatakpan ng lumapit. Siya si Chloe Vander, isang model at naging fling ni Axton nung nasa New York pa ito. Chloe, tipid na sagot ni Axton. Di man lang binibitawan ng pagkakayakap kay Sapphire. I didn't know you were here. I thought you were still busy with the company and who is this? Taas kilay pang tanong ni Chloe habang tinitingnan si Sapphire na parang isang dumi sa sahig. My wife, Sapphire? Mariing pakilala ni Axton. And we're busy, Chloe, if you'll excuse us. Halatang napahiya si Chloe, pero dito nagpakita ng kahinaan. Naglakad to palayo ng may nakakalokong ngiti. Alam ni Sapphire na hindi doon matatapos ang lahat. Nang gabing yon, may dinalahan silang isang marangyang basketball party
sa main ballroom ng resort. Lahat nakasuot ng gown at tuxedo. May mga maskara na nagtatago sa kanilang mga emosyon. Sandaling iniwan ni Axton si Sapphire para makipag-usap sa isang business associate. Mag-ingat ka rito, I'll be back in 5 minutes. Paalam ni Axton matapos halikan ng noo ng asawa. Naglakad-lakad si Sapphire patungo sa veranda na malapit sa isang maliit na ornamental pool. Doon siya hinarang ni Chloe. You think you're special just because he married you? Simula ni Chloe, ang boses ay puno ng puot. Utang lang ang dahilan kung bakit ka naririto, Sapphire. Axton will get bored of you just like he did with me. At least ako, pinakasalan niya. Matapang na sagot ni Sapphire. Ikaw, isang fling na kinalimutan na. Dahil sa galit, di na nakapag-isip si Chloe. Sa isang iglap, habang walang nakatingin, barahas niyang tinulak si Sapphire. Then go back to where you belong, at the bottom. Dahil hindi marunong lumangoy at sa bigat ng kanyang gown, agad na lumubog si Sapphire. Pumasok ang tubig sa kanyang ilong at lalamunan. Kumakawag siya. Sinusubukang huminga pero tila hinihila siya ng dilim pababa. Axton! Ang huling naisip niya bago siya nawala ng malay. Splash! Isang malakas sa tunog ng pagtalon sa tubig ang narinig. Si Axton na kanina pa hinahanap ang asawa, nakita ang pangyayari mula sa malayo. Di niya na tinanggal ang kanyang tuxedo, agad siyang sumisid at hinila si Sapphire paitaas. Sa gilid ng pool, dinala ni Axton ang walang malay na katawan ni Sapphire. Sapphire, wake up! Damn it, Sapphire! Sigaw niya habang sinasagawa ang CPR. Matapos sa ilang sandali, naisuka ni Sapphire ang tubig at huminga ng malalim bago umiiyak. Nang masiguro ni Axton na ligtas na ang asawa, tumayo siya. Ang kanyang aura ay tila isang demonyong galing sa impyerno. Nakita niya si Chloe na nagtatangkang tumakas. Don't you dare move, Chloe. Malamig na sabi ni Axton. Guards, call the police. Axton, it was an accident. She tripped. Pagsisinungaling ni Chloe. I saw it on the CCTV footage and I saw it with my own eyes. Bulyaw ni Axton. You tried to kill my wife. Hindi lang kulong ang inabot ni Chloe. Sa loob na isang gabi, ginamit ni Axton lahat ng kanyang koneksyon. Dahil ang pamilya ni Chloe may mga utang at investment sa mga kumpanya ng Montenegro. Binawi lahat ni Axton ang mga ito. Ang mga bangko nagsara sa kanila, ang mga properties kinuha, at ang pangalan ng mga vendor ang bubura sa listahan ng mga elite. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Sapphire sa suite, pumasok si Axton na may dalang mga dokumento. She's behind bars, Sapphire, and her family is bankrupt. No one will ever touch you again, sabi ni Axton habang mahigpit na niyayakap ang asawa. Axton, hindi mo kailangan gawin yan sa pamilya niya, bulong ni Sapphire. I will destroy anyone who tries to take you away from me, sagot ni Axton. Ang kanyang mga matay puno ng determinasyon. You are my life now, Sapphire, at walang sino mang makakaligtas kapag sinaktan ka nila. Doon naramdaman ni Sapphire na sa likod ng pagiging malupit ni Axton sa mundo, may isang lalaking handang maging halimaw para lang manatiling ligtas ang kanyang mahal. Pagkatapos ng kaguluhang dinulot ni Chloe, tila bumagal ang takbo ng oras sa loob ng villa. Ang bawat sulok ng silid na puno ng katahimikan na hindi na nakakailang, kundi puno ng isang uri ng tensyon na matagal na nilang pilit na iniiwasan. Ang tensyon na dalawang pusong unti-unti nang nagtatagpo. Gabi na, at tayong liwanag ng buwan at ang mahinang huni ng mga alon sa Santorini ang naririnig. Nakatayo si Sapphire sa balkonahe, nakasuot isang manipis na silk nightgown na kulay champagne. Pinagmamasdan niya ang malawak na dagat, pero ang isip niya nasa lalaking nasa loob ng silid. Naramdaman niya ang presensya ni Axton bago pa man ito magsalita. Ang init ng katawan nito ay tila isang magnet na humihila sa kanya. Dahan-dahan, pinuwesto ni Axton ang kanyang mga kamay sa bewang ni Sapphire. Sinasandal ang kanyang baba sa balikat ng dalaga. Di ka pa ba inaantok? Bulong ni Axton. Ang boses ay malalim at paos. Isang tunog na nagpadala ng panginig sa buong sistema ni Sapphire. Iniisip ko lang kung paano nagbagong lahat. Mahinang sagot ni Sapphire. Lumingon siya ng bahagya para makita ang mukha ni Axton. Isang buwan ang nakalipas. Tumakas ako para sa buhay ko. Ngayon nandito ako, kasama mo? Humarap si Axton sa kanya.
Ang kanyang mga mata'y madilim pero puno ng isang emosyon na hindi niya na tinatago. Nung sumampa ka sa motor ko ng gabing yon, di ko alam na ikaw palang kukuha ng lahat ng kontrol sa buhay ko, Sapphire. I was always the one in charge, but with you, I feel like I'm finally human. Inangat ni Axton ang kanyang kamay, dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Sapphire patungo sa kanyang leeg. Ang bawat dampi ng kanyang balat, tila nagiiwan ng apoy. I promised myself I wouldn't rush you, na maghihintay ako hanggang sa maging handa ka na. Pero pagkatapos ng nangyari kahapon, nung makita kitang nalulunod, naisip ko ayoko nang mag-aksaya ng kahit isang segundo. Axton, ang tanging nabigkas si Sapphire. Ang kanyang puso'y tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagmamahal na sa wakas tinatanggap na niya. Hinawakan ni Sapphire ang mukha ni Axton, dahan-dahang inilapit ang kanyang mga labi sa lalaki. Ito ang unang pagkakataon na siya ang naunang humalik. Isang halik na nagsasabing, "Sa'yo na ako." Agad na tumugon si Axton. Ang halik na nagsimulang banayad, mabilis naging mapusok at puno ng pagnanasa. Binuhat ni Axton si Sapphire nang hindi pinuputol ang kanilang halik. Ang mga binti ng dalaga, kusa nang pumulupot sa kanyang bewang. Dinala siya ni Axton sa loob ng silid at dahan-dahang inihiga sa malambot na kama na napapalibutan ng mga puting kortina. Sa ilalim ng madilim na silid, tanging ang mabilis na paghinga nila ang naririnig. Hinubad ni Axton ang kanyang suot na polo, nilalantad ang kanyang matipunong katawan na tila isang obra maestra sa ilalim ng liwanag ng buwan. Muling bumalik ang kanyang mga labi kay Sapphire, sa kanyang noo, sa kanyang mga mata pababa sa kanyang leeg, hanggang maramdaman ni Sapphire ang bawat haplos ng lalaki sa kanyang balat. "Sapphire?" bulong ni Axton. Ang boses ay puno ng pagsamo. "You are the most beautiful thing I have ever owned, and the only thing I'm willing to lose everything for. I'm yours, Axton. Hindi dahil binili mo ko, kundi dahil pinili kita," sagot ni Sapphire habang hinahatak ang lalaki papalapit sa kanya. Ang gabi na puno ng mga bulong ng pag-ibig at mga pangakong di na kailangan pang isulat sa papel. Nawala ng lahat ng pader na naghihiwalay sa kanila. Wala na ang Ice King at wala na ang Contract Bride. Sa loob ng 4 na sulok ng silid na yon, sila'y dalawang kaluluwa lamang na nag-iisa. Bawat haplos ni Axton puno ng pag-iingat na tila ba si Sapphire isang mamahaling porselana na ayaw niyang mabasag. At sa bawat tugon ni Sapphire, nararamdaman ni Axton ang init na matagal na niyang hinahanap. Ang kanilang pagsasama di lang naging katuparan ng isang kontrata, kung hindi, isang selyo ng kanilang tunay na nararamdaman. Nang matapos ang gabi, magkayakap silang dalawa sa ilalim ng mga kumot. Nakasandal ang ulo ni Sapphire sa dibdib ni Axton, pinakikinggan ng matatag na tibok ng puso nito. "Huwag kang aalis, ha?" Antok na bulong ni Sapphire. Hinalikan ni Axton ang tuktok ng kanyang ulo at mas lalo siyang niyakap ng mahigpit. "Never. You are stuck with me forever, Mrs. Montenegro, at wala nang bawian to." Sa gabing yon sa Santorini, sa gitna ng katahimikan at bango ng dagat, tuluyan ang nabura ang anino ng nakaraan. Ang kanilang kwento nagsimula sa isang aksidenteng pagsakay sa motor, humantong sa isang pag-ibig na walang katumbas na halaga. Ang sikat ng araw sa huling umaga nila sa Santorini ay tila mas lalong nagniningning na parang nakikigaya sa kislap ng mga mata ni Sapphire habang pinapanood ang kanyang asawa na nag-aayos ng kanilang mga huling damit. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ang bawat sulyap ni Axton sa kanya puno na ng init na tila ba ayaw nitong mawalay sa kanya kahit isang segundo. "Ready to go back, Mrs. Montenegro?" tanong ni Axton habang sinasara ang huling maleta. Lumapit siya kay Sapphire. Natural na pumulupot ang kanyang mga braso sa bewang ng dalaga. "Ready na ako basta't kasama kita," nakangiting sagot ni Sapphire. Inayos niya ang kwelyo ng suot na polo ni Axton. "Pero aminin mo, mamimiss mo ang katahimikan dito." "Mamimiss ko ang katahimikan, pero mas gusto kong buhay natin sa Pilipinas kasama ka sa bawat pagising ko," tugon ni Axton bago dinampi ang isang mabilis ngunit matamis na halik sa kanyang mga labi. Sa biyahe patungo sa airport, di bumitaw si Axton sa kamay ni Sapphire.
Kung dati tila palaging may kausap sa telepono o abala sa negosyong lalaki, ngayon nakafocus na ang atensyon nito sa asawa. Sa loob ng kanilang private jet, ang mga flight attendant na dati pinagsasalosan ni Sapphire, ngayon labis ang paggalang at pag-iingat. Dahil kitang-kita sa bawat kilos ni Axton na si Sapphire ang reyna ng kanyang buhay. Gusto mo bang matulog muna? Malayo pa ang biyahe, alok ni Axton habang iniaayos ang gumot ni Sapphire sa loob ng marangyang cabin ng eroplano. Dito ka lang sa tabi ko, hiling na Sapphire. Di na nagdalawang isip si Axton. Naupo siya sa tabi ng dalaga, hinayaan tong sumandal sa kanyang balikat. Habang nasa himpapawid, pinag-usapan nila ang kanilang mga plano. Wala nang nagbanggit tungkol sa utang, wala nang banggit tungkol sa kasunduan. Ang usapan tungkol sa kung anong kulay ang gusto ni Sapphire para sa magiging nursery ng kanilang anak sa hinaharap at kung saan nila gustong magpatayo ng sariling vacation home na sila mismo ang magdedesenyo. I want you to handle the interior design of our new house, Sapphire, sabi ni Axton habang pinaglalaroan ng mga daliri ng asawa. Gusto kong bawat sulok ng bahay natin may bahid ng panlasa mo. I want it to feel like our home, hindi lang basta isang mansyon. Talaga? Kahit gawin kong masyadong makulay? Biro ni Sapphire. Kahit maging rainbow pang kulay niyan basta ikaw ang may gusto, papayag ako, sagot ni Axton na may kasamang mahinang tawa. Nang lumapag ang eroplano sa Maynila, sinulubong sila ng isang mahabang convoy ng mga itim na sasakyan. Pero sa pagkakataong to, di na nakaramdam ng kaba si Sapphire. Alam niyang ang bawat taong naroon ay naroon para protektahan siya, di para bantayan ang bawat kilos niya bilang bilanggo. Pagdating sa mansyon ng mga Montenegro, isang sorpresang welcome dinner ang naghihintay para sa kanila. Nakita ni Sapphire ang kanyang mga magulang na maayos ang kalagayan. Nakasuot na magagarang damit at masayang nakikipag-usap kina Don Alberto at Doña Esmeralda. Sapphire, anak! Agad na yumakap ang kanyang ina. Salamat sa lahat. Nilingon ni Sapphire si Axton na nakatayo lang sa kanyang likuran. Nakangiti habang pinapanood ang muling pagkikita ng pamilya. Alam na Sapphire na si Axton ang gumawa ng lahat ng to para maging perpekto ang pagbabalik nila. You did this? Bulong ni Sapphire nang makalapit siya sa asawa. I promised you a new life, didn't I? Sagot ni Axton. Inakbayan niya si Sapphire at tinarap ang kanilang mga pamilya. Mom, Dad, I think it's time we celebrate not as business partners but as one family. Ang buong gabi na puno ng tawanan, masasarap na pagkain at mga kwento tungkol sa kanilang naging biyahe sa Greece. Liba na lang syempre sa mga di magagandang bahagi. Nakita ni Sapphire kung paanong naging magaan ang loob ni Axton sa kanyang mga magulang at kung paano siya tinuring na tunay na anak ni na Doña Esmeralda. Bago matapos ang gabi, dinala ni Axton si Sapphire sa garden ng mansyon sa ilalim ng parehong puno kung saan sila unang nag-usap ng seryoso pagkatapos ng kasal. Dito nagsimula ang lahat, diba? Tanong ni Sapphire habang nakatilala sa mga bituin sa langit ng Pilipinas. Dito nagsimula ang formalidad, pagtatama ni Axton. Pero ang kwento natin, nagsimula sa gabing sumakay ka sa motor ko at inutusan mo akong mag-drive ng mabilis. Kinuha ni Axton ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at bumungad ang isang kwintas na may pendant na hugis maliit na motor na gawa sa puting ginto at may maliit na diamante. A reminder of how you hijacked my heart, sabi ni Axton habang sinusuot to sa leeg ni Sapphire. Hinarap siya ni Sapphire, niyakap na mahigpit. Mahal na mahal kita, Axton Torn Montenegro. And I love you more than all the riches in this world, Sapphire Villarreal, Montenegro. Sagot ni Axton bago niya sinelyohan ng gabing yon na isang halik na puno ng pangako para sa kanilang masayang bukas. Wala nang takot, wala nang utang. Tanging dalawang pusong nahanap ang kanilang tahanan sa isa't isa. Isang buwan ang lumipas mula nang bumalik sila sa Santorini at ang dating matamis na pagsasama ng maasawang Montenegro tila napalitan ng isang kakaibang tensyon. Hindi to tensyon ng galit o puot, kundi isang sitwasyon na maging ang matalinong si Axton di magawang maipaliwanag. Maaga pa lang gising na si Axton. Kagaya ng nakagawian bago siya pumasok sa opisina, gusto niyang maramdaman ang init ng yakap ng kanyang asawa.
Ngunit nang dahan-dahan siyang lumapit kay Sapphire para humalik sa noo nito, biglang napaungol sa inis ang dalaga. Axton, ano ba? Singal ni Sapphire habang pilit tinutulak ang asawa palayo. Nagtaklob siya ng unan sa mukha. Good morning, baby. Bakit, may masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Axton. Ang baho mo. Umalis ka nga sa tabi ko. Sigaw ni Sapphire mula ilalim ng unan. Natigilan si Axton. Amoy na amoy niya ang sarili. Yun pa rin ang gamit niyang mamahaling sandalwood at peppermint na pabango na dati-dati gustong-gusto ni Sapphire amoyin sa kanyang leeg. Baho? Kakaligo ko lang nga, Sapphire. Ito yung paborito mong amoy, di ba? Ewan ko. Basta ayoko ng amoy mo ngayon, nakakasuka. Padubog na tumayo si Sapphire. Tumakbo patungo sa banyo. Narinig ni Axton ang pag-ubo at pagmura nito sa loob. Naiwang tulala si Axton sa gilid ng kama. Di niya alam kung ano nga bang nagawa niyang mali. Sana kalipas sa 2 linggo, ganito na ang senaryo. Magagalitin si Sapphire sa maliliit na bagay, kahit paghinga niya parang kinaiirita ng dalaga. Pagbaba nila sa dining area, lalong nagtaka si Axton. Sa harap ni Sapphire isang malaking plato ng hiniwang guyabano. Walang kanin, walang ulam, kundi puro guyabano na may kasamang bagoong. Sapphire, breakfast is served. May omelette at bacon dyan. Ba't puro guyabanong kinakain mo? Tanong ni Axton habang hinihila ang upuan. Gusto ko nito bakit ba? Huwag mo nga akong pakailaman sa kinakain ko. Iritableng sagot ni Sapphire bago muling kumuha ng isang malaking subo. At ba't ka ba nakatingin? Kumain ka na lang dyan. Biglang nakaramdam ng panunuyo sa lalamunan si Axton. Ang dati-dati matikas at ice king na si Axton Montenegro ay tila naging emosyonal. Hindi niya alam kung bakit pero habang pinapagalitan siya ni Sapphire unti-unti nanlalabo ang kanyang paningin. Bakit mo ba ako sinisigawan? Mahinang tanong ni Axton. Ang kanyang boses nanginginig. Wala naman akong ginagawang masama. Sinisiguro ko lang na maayos ang kinakain mo. Nagulat si Sapphire nang makita niyang namumula ang mga mata ni Axton. Teka, umiiyak ka ba? Hindi ako umiiyak. Depensa ni Axton pero isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Mabilis niya tong pinunasan. Masyado ka lang kasing masungit sa akin lately. Parang ayaw mo na sa akin. Napatigil si Sapphire sa pagnguya ng guyabano. Nakaramdam siya ng kanyang konsensya. Pero nanaig pa rin ang inis niya sa amoy ng asawa. Hindi sa ayaw ko sa iyo, Axton. Naiirita lang talaga ako sa presensya mo ngayon. Parang ang bigat ng aura mo. Hindi alam ng dalawa ang tunay na dahilan. Nung nakarang linggo kasi, habang mahimbing na natutulog si Axton sa sahig, sa sobrang pagod sa paglalaro nila, aksidenteng napahakbang o nalakdawan ni Sapphire ang asawa nang bumangon siya para uminom ng tubig. Ayon sa matandang paniniwala, kapag ang isang buntis ay nakalakbang o nakalakdaw sa kanyang asawa, ang paglilihi o sintomas ng pagbubuntis malilipat sa lalaki, ang tinatawag na paglilihi sa asawa. Kaya naman si Axton ngayon nagiging iyakin at sensitibo, habang si Sapphire laging mainit ang ulo at may kakaibang hilig sa pagkain. Sorry na, bulong ni Sapphire na makitang tila magdadrama na naman ang asawa. Kumain ka na dyan pero please lumayo ka ng konti. Ang tapang talaga ng amoy mo. I'll change my perfume later, sabi ni Axton habang humikbi pa ng bahagya, tila batang inagawan ng laruan. Gusto mo ba ng dagdag na gawamano? I will ask the maid to buy more. Gusto ko yung galing pang probinsya. Ayoko galing supermarket. Utos ni Sapphire. Okay, subukan kong magpa-deliver mula Batangas ngayon din, sagot ni Axton. Pilit pinatatag ang boses kahit ang totoo, gusto niyang magkulong sa kwarto at umiyak sa naramdamang bigat sa kanyang dibdib na di may paliwanag. Sa buong maghapon sa opisina, hindi nakatutok si Axton sa mga papeles. Maya-maya'y naiiyak siya pag naaalala ang pagsusungit ni Sapphire at maya-maya'y nakakaramdam naman ng matinding pagkahilo. Ang kanyang mga empleyado nagtataka rin kung bakit ang kaninang cold na boss laging on the edge ng emosyon. Samantala, sa mansyon, si Sapphire ubos na ang 5 pirasong guyabano. Pakiramdam niya yun ang pagkaing nagpapakalma sa kanyang sikmura. Ba't pa gantong nararamdaman ko? Tanong ni Sapphire habang hinihimas ang tiyan at pakiramdam niya medyo matigas. Baka dahil lang sa stress.
Di pa nila alam ang bawat pagsusungit ni Sapphire at bawat pag-iyak ni Axton, simula na isang bagong yugto sa kanilang buhay. Isang munting buhay na nabuo sa kanilang pagmamahalan sa Santorini na ngayon nagsisimulang magparamdam sa paraang di nila inaasahan. Nang gabing yon matapos ang mahabang araw, muli nagkitang dalawa sa kwarto. Pumasok si Axton, may dalang basket ng sariwang guyabano mula probinsya. Ito na yung gusto mo, sabi ni Axton, ang mata medyo semig pa rin. Salamat, sabi ni Sapphire at sa pagkakataong to, hinayaan niya lumapit si Axton. Ngunit bago pa makayakap ang lalaki, biglang nagtakip ng bibig si Sapphire at muli tumakbo sa banyo. Naiwan si Axton, nakatayo, hawak ang basket. Muling naramdaman ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Ba't balagi na lang siyang tumatakbo palayo sa akin? Tanong niya sa hangin bago tuluyang humagulhol ng mahina sa gilid ng kama, dala ng matinding paglilihi na hindi niya pa natutuklasan. Ang sikat ng araw sumisilip sa bintana ng kanilang silid, tila naging kaaway ni Sapphire ngayong umaga. Di pa man siya tuluyang nakadilat, naramdaman niya na ang pag-ikot ng paligid at ang pamilyar na pag-alon ng sikmura. Axton, mahinang tawag niya. Pero bago pa makasagot ang asawa, mabilis siyang bumangon at patakbong nagtungo sa banyo. Wala na namang lumalabas kundi tubig. Sa isip-isip ni Sapphire habang nakasandal sa tiles ng banyo. Pagod na siya. Halos 2 linggo nang paulit-ulit. Ang paborito niyang guyabano hindi na sapat para pakalmahin ang kanyang tiyan. Agad sumunod si Axton, bitbit ang isang baso na maligamgam na tubig at bimpo. Sapphire, hindi na to normal. Pang-ilang beses na to ngayong umaga, namumutla ka na, baby. Sa pagkakataong to, di na naiyak si Axton. Ang takot para sa kalusugan ng asawa ang nanaig sa kanyang pagiging sensitibo. Lumuhod siya sa tabi ni Sapphire, marahang hinaplos ang likod nito. Magbihis ka na. Pinahanda ako ng sasakyan. Pupunta tayo kay Dr. Arceo? Baka napurga lang ako sa guyabano, Axton. O baka food poisoning lang to? Pilit pagmamatigas ni Sapphire kahit ang totoo, halos di niya na kayang tumayo sa panghihina. No more excuses, Sapphire. Look at you. You're losing weight and you're always irritable. Kailangan natin malaman ano ang nangyayari sa'yo. Mariing, sabi ni Axton. Ang boses bumalik sa pagiging maotoridad ng Montenegro. Ang boses na di tumatanggap ng hindi bilang sagot. Pagdating sa klinika ng kanilang family doctor na si Dr. Elena Arceo, agad silang pinatuloy sa VIP lounge. Kilala ang pamilya Montenegro sa ospital na yon, kaya naman mabilis na naging serbisyo. So, what brings the newlywed couple here? Nakangiting bungad ng doktora habang tinitingnan ang chart ni Sapphire. Sabi ng nurse, laging nagsusuka at nahihilo si Mrs. Montenegro. Yes, Doc. Halos lahat ng kainin niya, sinusukan niya at naging napaka-sensitive niya sa amoy, lalo na sa perfume ko, paliwanag ni Axton. Ang mga kamay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Sapphire na tila ba mawawala to kapag binitawan niya. At ako naman, Doc, ewan ko kung bakit pero parang nagiging iyakin ako lately. Mas sensitibo pa ako sa kanya. Bahagyang natawa si Dr. Arceo at tinignan ng dalawa ng may makahulugang tingin. I see. Sapphire, kailan ang huling period mo? Natigilan si Sapphire. Nagsimulang magbilang sa kanyang isip. Sa dami na nangyari sa Santorini at sa pagbabalik nila sa Pilipinas, di niya namalayan ang takbo ng kalendaryo. Parang lampas na po na 1 buwan, Doc. Akala ko dahil lang sa stress ng kasal at biyahe. Okay, let us do some test. Kukuha tayo ng dugo at i-ultrasound na rin kita para makasiguro tayo, sabi ng doktora. Sumunod si Sapphire sa utos ng doktora habang si Axton na iwang pabalik-balik sa paglalakad sa loob ng opisina. Ang kanyang kaba hindi maipaliwanag. Paano kung may malubhang sakit si Sapphire? Paano kung ang utang na pilit nilang tinakasan kapalit pala ng kalusugan ng kanyang asawa? Sa isiping yon, muling nagtubig ang kanyang mga mata. Axton, stop pacing. Nahihilo rin ako sa iyo eh. Saway ni Sapphire nang bumalik siya mula sa lab. Matapos ang halos 1 oras na paghihintay na tila naging 1 taon para kay Axton, bumalik si Dr. Arceo, bitbit ang ilang pirasong papel at itim na film. Congratulations, Mr. and Mrs. Montenegro. Nakangiting sabi ng doktora. Congratulations? Para saan po, Doc? Wala ba siyang sakit? Mabilis na tanong ni Axton. Iniharap ni Dr. Arceo ang ultrasound film sa kanila.
May tinuro siyang isang napakaliit na tuldok sa gitna ng kadiliman. Hindi sakit ang dahilan ng pagsusuka mo, Sapphire. At ang pagiging iyakin mo, Axton, yan ang tinatawag nating sympathetic pregnancy o paglilihis sa asawa. Nangyayari yan kapag sobrang close ang connection nyo sa isa't isa. Napanganga si Sapphire. Po, you are 6 weeks pregnant, Sapphire. Magiging magulang na kayo. Masayang balita ng doktora. Tila tumigil ang mundo para sa mag-asawa. Dahan-dahan napatingin si Axton sa tiyan ni Sapphire na wala pa ring bakas ng umbok. Ang kanyang mga mata, kanina'y puno ng kaba, ngayoy bumaha ng luha ng tunay na kaligayahan. Buntis ako? Bulong ni Sapphire. Ang mga kamay dahan-dahang dumapo sa kanyang puson. Axton, may baby na tayo. Di na nakapagsalita si Axton. Lumuhod siya sa harap ni Sapphire. Binaniwala ang presensya ng doktora at sinubsob ang mukha sa tiyan ng asawa habang humahagulhol. Thank you. Thank you, Sapphire. This is the best gift I've ever received. Kaya pala gusto ko ng guyabano. Tawang iyak naman na sabi ni Sapphire habang hinahaplos ang buhok ng kanyang asawa. At kaya pala ikaw nagiging iyakin sa ating dalawa. Mag-ingat kayo ha. I'll give you a list of vitamins and a diet plan. Bawasan ang bagoong sa guyabano, Sapphire. Paalala ni Dr. Arceo habang pinapanood ang madamdaming eksena ng dalawa. Paglabas ng klinika, tila ibang-ibang paligid para kay Axton. Ang dating Ice King naging isang overprotective bodyguard. Dahan-dahan sa paglakad, Sapphire. Baka matisod ka, paalala ni Axton habang suporta sa siko ng asawa. Wait, let me carry your bag. No, actually, let me carry you. Axton, nasa ospital tayo, nakakahiya. Natatawang saway ni Sapphire pero sa loob-loob niya punong-puno siya ng saya. I don't care. Everyone should know that my wife is carrying a Montenegro heir. Proud na sabi ni Axton. Inalalayan niya si Sapphire sa loob ng sasakyan na tila ba ito'y gawa sa pinakamahal na kristal. Habang nasa biyahe pa uwi, di maalis ang ngiti sa mga labi ni Axton. Ang kanyang isang kamay nasa manibela, habang isa naman mahigpit na nakahawak sa kamay ni Sapphire na madalas niyang dinadala sa kanyang mga labi para halikan. Sapphire, tawag niya sa asawa nang malapit na sila sa mansyon. Thank you for hijacking my motor that night. Kung di mo ginawa yun, di ko mararamdaman ang gantong tasing saya. Seryosong sabi ni Axton. At salamat dahil hindi ka tumingin sa GPS, biro ni Sapphire. Dahil doon dinala mo ko sa tamang destinasyon, sa puso mo. Ang balitang to ay siguradong magdudulot ng malaking kagalakan sa Montenegro Estate. Ang contract na nagsimulang pambayad utang, opisyal nang naging isang pamilya. At para kay Axton at Sapphire, ito pa lang ang tunay na simula ng kanilang walang hanggang kwento. Ang balita ng pagbubuntis ni Sapphire, tila isang bombang sumabog sa loob ng sasakyan. Ngunit sa halip pagkawasak, ito'y nagdala ng isang matinding bugso ng emosyon na matagal nang kinikimkim ni na Axton at Sapphire. Sa buong biyahe pa uwi, mula sa klinika ni Dr. Arceo, ang katahimikan na puno ng tunog ng pansitsining pahinga at paminsan-minsang higbi. Buntis ka, bulong ni Axton sa ikasampung pagkakataon. Ang kanyang boses nanginginig pa rin sa di mapaliwanag na saya at kaba. Magiging daddy na ako, Sapphire? Inabot ni Sapphire ang kamay ng asawa, pinisilto ng mahigpit. Ang sariling mga matay basang-basarin ng luha. At magiging mommy na ako, Axton. Ang bilis ng lahat, no? Isang buwan ang nakakalipas. Shh! Huwag mo nang isipin na nakaraan. Saway ni Axton habang hinahalikan ng likod ng palad ni Sapphire. Ang mahalagay narito tayo ngayon at may bago na tayong sisimulan. Nang makarating sila sa mansyon, sanilubong sila ng nag-aalalang mukha ni na Don Alberto at Doña Esmeralda. Nakita rin ni Sapphire ang kanyang mga magulang na naroon, tila naghihintay ng balita. Anong sabi ng doktor? Okay ka lang ba, Sapphire? Mabilis na tanong ng kanyang ina. Tumingin si Sapphire kay Axton, humihingi ng permiso kung pwede na nilang sabihin. Tumango si Axton at inakbayan ng asawa. Mom, Dad, Tita, Tito, simula ni Axton, pilit pinatatatag ang boses. Hindi po may sakit si Sapphire, ang totoo po niyan. Ano? Sabihin mo na, Axton, pinapakaba mo kami, singhal ni Don Alberto. Lumuhod si Axton sa harap ni Sapphire, hinawakan ng tiyan nito. Buntis po si Sapphire, 6 weeks na po.
Tila tumigil ang oras sa loob ng mansyon. Ang unang bumasag sa katahimikan, ang matulis na dilim ni Doña Esmeralda. Oh Diyos ko, magkakaapo na ako. Alberto, narinig mo ba yon? Magkakaapo na tayo. Nagyakapan ng mga magulang ni Sapphire, umiiyak sa tuwa. Kahit si Don Alberto na kinilang istrikto, di napigilang mapaluha at yakapin ang kanyang anak. Salamat, Sapphire. Salamat dahil tinupad mo ang pangarap namin. Ang buong gabi na puno ng pagdiriwang. Naging sentro ng atensyon si Sapphire. Bawat kilos niya binabantayan, bawat gusto niyang kainin agad na inihahanda. Si Kayden naman nang malaman ng balita, agad na tumawag mula sa ibang bansa para batiin ang kanyang kuya at hipag. Congrats kuya, buti na lang talaga hindi ako nagpakasal kay Sapphire. Baka di ko kayanin ang pressure ng pagiging daddy. Biro ni Kayden sa video call. Matapos sa mahabang gabi ng pagdiriwang, tuluyan ang nagpahingang mag-asawa sa kanilang silid. Ang silid na naging saksi ng kanilang mga unang gabi bilang mag-asawa ay ngayon na puno ng isang kakaibang bango, ang bango ng bagong pag-asa. Humiga si Sapphire sa kama, pagod pero punong-puno ng saya. Lumapit si Axton sa kanya, dala ang isang baso ng gatas. Inumin mo muna to, Mommy, lambing ni Axton. Mommy, ang bilis mo namang masanay. Tawang iyak na sabi ni Sapphire habang tinatanggap ang gatas. Naupo si Axton sa gilid ng kama, hinaplos ang buhok ni Sapphire. Siyempre matagal ko nang pinapangarap to, Sapphire, ang magkaroon ng sariling pamilya at di ko akalaing sa'yo ko tumututupad. Nang maubos ni Sapphire ang gatas, nilapag to ni Axton sa nightstand at muling humarap sa asawa. Ang kanyang mga matay madilim pero puno ng pagmamahal. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha kay Sapphire at sinelyohan ng kanilang labi ng isang halik. Hindi ito marahas at puno ng pagnanasang halik gaya ng mga nakarang gabi. Ito'y isang halik na puno ng pag-iingat, paggalang at isang pangako ng walang hanggang proteksyon. Axton, mahinang tawag ni Sapphire nang humiwalay ang labi nito sa asawa. I love you, Sapphire, higit pa sa iniisip mo. Bulong ni Axton habang hinahalikan ng noo ng asawa. Dahan-dahan gumapang ang mga kamay ni Axton sa katawan ni Sapphire. Iniiwasan ng kanyang tiyan. Ang bawat taplos niya ay puno ng pag-iingat na tila ba si Sapphire ay isang mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. At sa bawat tugon ni Sapphire, mararamdaman ni Axton ang init na matagal niya nang hinahanap. Ang gabi ay napuno ng mga bulong-bulungan, ng pag-ibig at ng mga pangako na hindi na kailangan pang isulat sa papel. Nawala ang lahat ng pader na naghihiwalay sa kanila. Wala na ang Ice King at wala na ang Contract Bride. Sa loob ng 4 na sulok ng silid na iyon, sila ay dalawang kaluluwa lang na nag-iisa, naghahanda sa pagdating ng kanilang bagong anghel. Bawat haplos ni Axton puno ng pag-iingat na tila ba si Sapphire isang mamahaling porselana na ayaw niyang mabasag. At sa bawat tugon ni Sapphire, nararamdaman ni Axton ang init na matagal na niyang hinahanap. Ang kanilang pagsasama di lang naging katuparan na isang kontrata, kundi isang selyo ng kanilang tunay na nararamdaman. Nang matapos ang gabi, magkayakap silang dalawa sa ilalim ng mga kumot. Nakasandal ang ulo ni Sapphire sa dibdib ni Axton, pinakikinggan ang matatag na tibok ng puso nito. Huwag ka nga alis, ha? Antok na bulong ni Sapphire. Hinalika ni Axton ang tuktok ng kanyang ulo at mas talo pa siyang niyakap ng mahigpit. Never. You are stuck with me forever, Mrs. Montenegro, at wala nang bawian to. Sa gabing yon, sa mansyon ng mga Montenegro, sa gitna ng katahimikan at bango ng bagong pag-asa, tuluyang nabura ang anino ng nakaraan. Ang kanilang kwentong nagsimula sa isang aksidenteng pagsakay sa motor, humantong sa isang pag-ibig na walang katumbas na halaga. Isang pag-ibig na ngayon magdadala ng bagong buhay sa mundo. Lumipas ang mga buwan na tila isang mabilis na pag-ikot ng gulong ng tadhana. Ang mansyon ng Montenegro na dati balot ng katahimikan at formalidad na puno ng saya at paghahanda. Ngunit sa kabila ng lahat ng modernong teknolohiya, nanandigan si Axton at Sapphire sa isang desisyon. Walang ultrasound. Axton, gusto ko yung kaba at pananabik sa dulo. Ayokong malaman kung lalaki ba o babae. Gusto ko lamang paglabas nila doon lang natin malalaman.
Nakangiting sabi ni Sapphire habang hinihimas ang tiyan niya na sa loob ng 7 buwan, lumaki na ng husto. Masyadong malaki para sa isang sanggol, ayon sa bulong-bulungan ng mga katulong, pero inisip lang nila baka dahil to sa hilig ni Sapphire sa pagkain. Anything for you, baby. Surprise it is, sagot ni Axton. Bagaman gabi-gabi tila hindi siya mapakali sa pag-iisip kung siya ba ay bibili ng kulay asul o kulay rosas na kagamitan. Sa huli, pinapinturahan ng nursery ng neutral na kulay, cream and gold. Marangya, gaya ng kanilang pagmamahalan. Dumating ang kasyam na buwan, isang mainit na hapon. Habang nagbabasa si Sapphire sa garden, biglang nakaramdam ng matinding pintig. Hindi ito ordinaryong sipa na naramdaman niya. Ito'y masakit, dire-diretso at tila nagmamadali. "Axton!" sigaw niya. Agad lumabas si Axton mula sa kanyang opisina. Halos madapa na sa pagmamadali. "Sapphire, what's happening?" "Water! The water broke! Manganganak na ako?" Sa gitna ng taranta, nakuha pa rin ni Axton na buhati ng asawa patungo sa sasakyan. Ang convoy ng mga Montenegro ay tila nakikipagkarera sa oras. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ni Dr. Arceo at ng kanyang medical team. "Prepare the delivery room. Now!" utos ng doktora. Sa loob ng delivery room, hindi bumitaw si Axton sa kamay ni Sapphire. Pinanood niya kung paanong naghirap at nagtiis ang asawa. At sa bawat sigaw niya, tila nadudurog ang kanyang puso. "You can do this, Sapphire. Breathe!" pang-encourage ni Axton, habang ang sarili niyang mga mata puno na rin ng luha. Ang unang iyak na isang sanggol ay pumailan lang. "It's a boy!" Masayang sigaw ni Dr. Arceo. "Congratulations! Isang napakagwapong baby boy." Nakahinga naman ng maluwag si Sapphire. Isang pagod na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit, bago pa siya makapag-celebrate si Axton, muling napasigaw si Sapphire sa sakit. "Doc, wait! May isa pa?" Gulat na sabi ni Dr. Arceo. Muling nag-push si Sapphire. Matapos ang ilang minuto, isa pang iyak ang narinig. "It's a girl, a beautiful princess." Tulala si Axton. "Twins. Doc, twins sila?" Ngunit hindi sumagot ang doktora dahil ang kanyang mukha ay mas lalo pang naging seryoso. "Sapphire, kailangan mo lang umire. There's one more heartbeat. Push, Sapphire. Push!" Sa huling pagkakataon, binigay ni Sapphire lahat ng kanyang lakas. Ang buong silid ay nabalot ng tensyon hanggang sa ikatlong iyak. Ang pinakamalakas sa lahat ay dinala ng hangin. "It's another boy. Triplets! My God, Sapphire! Triplets ang mga anak ninyo?" Napaupo si Axton sa sahig ng delivery room. Hindi makapaniwala. Triplets? Kaya pala ganun kalaki ang tiyan ni Sapphire. Kaya pala doble ang paglilihi niya noon. 3 anghel ang binibigay sa kanya ng langit. Nang mailipat na si Sapphire sa kanyang suite, dinala ng mga nurse ang 3 maliliit na Sapphire, bundle ng kaligayahan. Isang lalaking kamukhang-kamukha ni Axton, isang babae na nakuha mga mata ni Sapphire, at isa pang lalaki na tila ba kombinasyon ng dalawa. "Meet Axton Sapphire, Axtricia Emerald and Axel Thorne," mahinang sabi ni Axton habang tinitingnan ng kanyang 3 anak. Lumapit si Axton kay Sapphire, hinalikan to ng matagal sa noo. "Salamat, Sapphire. Di ko akalaing sa isang pagsakay mo sa motor ko, 3 buhay ang madaragdag sa mundo dahil sa atin. Sabi ko sa iyo, surprise, diba?" Biro ni Sapphire kahit pagod na pagod. Triple surprise! Pumasok ang kanilang mga magulang at hindi magkamayaw ang lahat sa tuwa. Ang utang na naging dahilan ng kanilang pagtatagpo, tuluyan ng nabura, napalitan na isang kayamanang hindi nabibili ng pera. Isang pamilyang binuo ng pag-ibig, sakripisyo at tadhana. Sa labas ng ospital, ang langit ay maliwanag, tila nakikigaya sa bagong simula ng mga Montenegro. Ang Ice King tuluyan ng natunaw, hindi dahil sa init ng araw, kundi dahil sa pag-ibig na isang babaeng naglakas loob na sumakay sa kanyang motor at baguhin ang kanyang buhay habang buhay. Wakas.